Mga kaibigan, naranasan nyo na bang magising na tila kinalawang ang katawan? Habang gumagastos tayo sa gym, ang mga hapon ay mas mahaba ang buhay dahil sa 6 na simpleng galaw. Nadiskubre ng Harvard na ito ay nagliligtas sa inyong utak. Ako si Dr. Anthony. Narito ang 6 na sikretong magpapatatag sa inyo. Mag-comment ng yes kung handa na. Galaw bilang 6. 10. Ang sining ng paglakad ng mabagal at may pag-isip. Marami sa atin dito sa Amerika ang naniniwala sa kasabihang no pain, no gain. Iniisip natin na kailangang mabilis ang paglakad o power walking para maging malusog. Ngunit para sa ating mga nakatatanda, ang pagmamadali ay madalas na nagiging sanhi ng itching knees o pananakit ng tuhod. Napapansin niyo ba na mas madali na kayong hingalin o makaramdam ng brain fog kahit maikli lang ang nilakad niyo sa grocery store? Hindi lang ito simpleng pagtanda. Ito ay senyales na ang inyong mga ugat ay nagiging stiff o matigas na. Ayon sa pananaliksik ng Kyoto University sa mahigit 3,000 seniors, ang paglakad ng napakabagal o 10 ay nakababawas ng arterial stiffness ng 62%. Ang pagbagal ay nagbibigay ng pagkakataon sa inyong puso at nervous system na mag-sync o magtugma. Sa ating pagtanda, hindi na kayang iproseso ng ating katawan ang biglaang stress ng mabilis na ehersisyo. Ang 10 ay parang sacred medicine na nagpapababa ng blood pressure nang walang pilit. Naaalala ko ang aking pasyente na si Mary. Takot siyang maglakad dahil ang kanyang mga kasukasuan ay parang rusty hinges o kinalawang na bisagra. Nang ituro ko ang 10, hindi na niya kailangang labanan ng sakit. Ngayon, mas malayo na ang nararating niya sa parke dahil natutunan niyang sumabay sa ritmo ng kanyang katawan. Kaya naman, pakiusap, itigil ang pagpilit sa sarili sa matitigas na semento. Kung maaari, lumakad sa damuhan o lupa dahil mas mabuti ito sa inyong joints. Magsimula bukas ng umaga. Lumakad sa kalahati ng inyong bilis at sundin ang ritmong ito. Huminga sa loob ng 2 hakbang. Pigilin ang hininga sa loob ng 2 hakbang at dahan-dahang ilabas ang hangin sa loob ng 4 na hakbang. Gawin ito sa loob ng 10 hanggang 30 minuto. Kung nangangako kayong susubukan ang mabagal na paglakad na ito bukas, mangyaring mag-iwan ng comment na walk sa ibaba. Protektahan natin ang inyong puso sa bawat banayad na hakbang. Galaw bilang mimes, Radio Taiso, ang dinamikong pag-inat ng katawan. Alam niyo ba yung pakiramdam na pagdilat ng inyong mga mata sa umaga, tila ayaw sumunod ng inyong mga braso at binti? Yung parang bawat buto nyo ay kinalawang na at kailangan ng matinding puwersa bago kayo tuluyang makabangon mula sa inyong malambot na higaan. Marami sa ating mga nakatatanda dito sa Amerika ang nag-aakala na ang stiffness o paninigas na ito ay isang normal at hindi maiiwasang bahagi na lang ng pagtanda. Iniisip natin na kailangan na lang natin itong tiisin araw-araw. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag sa inyo ang tunay na nangyayari sa loob ng inyong mga joints. Habang tayo ay natutulog at hindi gumagalaw ng ilang oras, ang likido sa loob ng ating mga kasukasuan na tinatawag nating synovial fluid ay dahan-dahang lumalapot. Isipin nyo na lang ito na parang langis sa makina ng inyong sasakyan. Kapag malamig ang makina at matagal na hindi ginagamit, ang langis ay lumalapot at hindi agad dumadaloy. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay hindi na mabilis gumawa ng bago at malabnaw na langis na ito. Kaya naman, nararamdaman natin ang creaky joints o yung tunog na tila may nagkikiskisang tuyong kahoy sa ating mga balikat, balakang at tuhod tuwing tayo ay kikilos sa unang pagkakataon sa umaga. Napapansin niyo ba na mas matindi ang kirot sa inyong likod tuwing malamig ang panahon? O kaya ay tila nanginginig ang inyong mga kamay at hirap kayong abutin ang inyong paboritong tasa sa itaas na bahagi ng inyong kitchen cabinet? Ang mga sintomas na ito ay hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Ito ay mga malinaw na senyales na ang inyong mga hinges o ang mga bisagra ng inyong katawan ay tuyo na at nangangailangan ng lubricant o pampadulas upang hindi ito tuluyang masira.
Ang mga dalubhasa mula sa Osaka Medical College sa Japan ay nagsagawa ng isang malawakang pananaliksik sa libu-libong mga lolo at lola. Nakita nila na ang paggawa ng mga simpleng galaw na tinatawag nilang radiotaso ay nakakapagpataas ng produksyon ng synovial fluid ng hanggang 30%. Ang 30% na iyon ay ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang matandang hirap kumilos at isang taong kayang maglakad sa parke ng walang alinlangan. Ang mga taong tapat sa paggawa nito araw-araw ay nababawasan ng panganib na mahulog o ma-injury ng higit sa 50% dahil sa mas magandang kontrol sa kanilang mga kalamnan. Hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang tungkol sa aking pasyente na si Robert. Si Robert ay isang retiradong factory worker na laging dumadaing sa akin dahil sa tila naninigas niyang mga balikat at likod. Sinabi niya sa akin, "Doc, pakiramdam ko ay isa na akong lumang robot na hindi na nalangisan." Hirap na siyang buhatin ang kanyang mga maliit na apo dahil sa takot na baka biglang tumigas ang kanyang katawan. Ngunit nang ituro ko sa kanya ang simpleng ritual ng radiotaso, nagbago ang lahat. Hindi na niya kailangan pang umasa sa maraming pain relievers bawat umaga. Sa loob lamang ng 3 minuto at 15 segundo bago siya mag-almusal, nagagawa niyang muling maging malambot ang kanyang bawat galaw. Sinabi sa akin ni Robert na tila nabuhayan muli ang kanyang buong pagkatao. Kaya naman, mga kaibigan, pakiusap ko sa inyo, huwag kayong uupo na lamang sa inyong paboritong upuan at hihintayin na kusa na lang mawala ang sakit. Itigil ang paghiga ng matagal matapos kayong magising. Magsimula na kayong mag-inat sa tamang paraan. Ang radiotaso ay hindi isang nakapapagod na ehersisyo. Ito ay binubuo lamang ng 13 banayad na galaw na nagbibigay ng buhay sa inyong mga joints. Huwag kayong gagamit ng mga gamot na walang payo ng doktor. Sa halip ay gamitin ang inyong sariling katawan bilang gamot. Ang pagkilos ay ang pinakamainam na suplemento para sa ating mga kasukasuan. Ang kailangan niyo lang gawin bukas ng umaga ay tumayo ng maayos at dahan-dahang simulan ang pag-ikot ng inyong mga braso. Isipin niyo na ang inyong katawan ay dahan-dahang gumagalaw sa loob ng mainit at malapot na pulot o mainit na honey. Iwasan ang mga biglaang paggalaw na maaaring makasakit sa inyo. Gawin ito sa loob lamang ng 3 minuto. Simulan sa pagtataas ng mga kamay habang humihinga ng malalim, paikutin ang mga balikat at dahan-dahang itwist ang inyong baywang pakaliwa at pakanan. Ang simpleng ritual na ito na ginagawa ng milyon-milyong tao sa Japan ay ang inyong magiging susi upang manatiling malaya at malakas habang lumilipas ang mga taon. Ito ang inyong natural na pampadulas na laging libre at abot kamay nyo lamang. Galaw bilang patro. Shinku Zuwari, ang pagupo ng pabaluktot o deep squat rest. Sa ating kultura dito sa Amerika, masyado tayong nasanay sa pagupo sa mga malalambot na sofa at silya sa loob ng maraming oras. Ang hindi natin alam, ang labis na pagupo sa silya ay unti-unting nagpapatigas o nagpapatigil sa daloy ng buhay sa ating mga balakang. Dahil dito, maraming nakatatanda ang nagkakaroon ng tinatawag nating shuffling gait o yung paglakad na tila kinakaladkad na lamang ang mga paa sa sahig dahil hindi na mabuhat ng maayos ang mga binti. Ang ating mga hita ay nawawalan ng lakas at ang ating mga hita ay nagiging parang kinalawang na bakal. Bakit ba ito napakadelikado para sa ating kalusugan? Ang mga dalubhasa mula sa Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology ay may natuklasan na talagang nakakamangha. Sa loob ng 12 taon na pag-aaral sa 5,000 mga lolo at lola, nakita nila na ang mga taong kayang manatili sa posisyon na pabaluktot o deep squat sa loob ng 2 minuto, bawat araw ay may 70% mas mababang panganib na mangailangan ng assisted living o tagapag-alaga sa kanilang pagtanda. Isipin ninyo iyon, 70%. Ang simpleng kakayahang ito ay ang siyang nagpapasya kung kayo ba ay mananatiling malaya sa inyong sariling tahanan o kakailanganin nyo ng tulong sa bawat kilos. Sa ating pagtanda, ang ating mga disk sa gulugod o spine ay natural na nawawalan ng tubig at lumiliit na nagdudulot ng pananakit ng likod.
Ang deep squat position ay ang natural na paraan ng ating katawan upang buksan ang mga balakang at alisin ang matinding pressure sa ating ibabang likod. Hinahayaan nito ang mga nutrient-rich fluid na dumaloy muli sa inyong mga disc. Pinapalakas din nito ang inyong pelvic floor muscles na napakahalaga para sa pagkontrol ng inyong pantog. Kung hindi natin ito gagawin, ang ating mga kasukasuan sa balakang ay tuluyang maninigas na parang semento. Napapansin niyo ba na tila lalong bumibigat ang inyong pakiramdam tuwing umaga? O kaya ay nakararamdam kayo ng kirot sa inyong ibabang likod pagkatapos lamang ng maikling pagtayo sa kusina? Ang paninigas ng inyong mga ankles at hips ay hindi lang basta tanda ng edad. Ito ay bunga ng pagkawala ng ating abilidad na gamitin ang buong range of motion ng ating katawan. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang natatakot ng yumuko para kumuha ng kahit anong bagay sa sahig. Mayroong matibay na ebidensya ang mga mananaliksik sa Harvard tungkol dito. Sa mga bansa kung saan ang pag-upo ng pabaluktot ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay, mayroon silang 80% mas mababang kaso ng hip replacement surgery kumpara sa atin dito sa Amerika. 80%. Hindi nyo kailangang dumaan sa masakit at mamahaling operasyon kung mapapanatili nyo lang ang pagiging flexible ng inyong mga balakang sa ganitong natural na paraan. Hayaan nyo akong ikwento sa inyo ang tungkol sa aking pasyente na si Helen. Si Helen ay 75 anyos at laging nagrereklamo sa akin dahil hindi na siya makasama sa mga lakad ng kanyang pamilya dahil sa sakit ng kanyang hita at likod. Pakiramdam niya noon ay napag-iiwanan na siya ng panahon at unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas. Nang ituro ko sa kanya ang Shinkuzuari, nagsimula siya ng dahan-dahan gamit ang pader ng kanyang kwarto bilang suporta. Ngayon, si Helen ay masigla nang naglalakad at hindi na kailangang humawak sa bawat silya na madadaanan niya para lamang makapagpahinga. Sinabi niya sa akin na parang bumata ang kanyang mga binti ng 10 taon dahil lamang sa simpleng pag-upo na ito. Kaya naman, mga kaibigan, pakiusap ko sa inyo, itigil na ang palaging pagyuko na tila mababali ang inyong likod kapag may kinuha kayo sa sahig. Itigil ang pagupo ng masyadong matagal sa inyong mga paboritong sofa nang hindi iginagalaw ang inyong mga balakang. Magsimula kayong muli ngayon. Huwag niyo itong biglain kung hindi pa kaya ng inyong mga tuhod. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang paggamit ng inyong pader bilang suporta sa simula. Tumayo kayo nang ang inyong mga paa ay magkasing lapad ng inyong mga balikat. Dahan-dahang ibaba ang inyong katawan habang ang inyong likod ay nakasandal sa pader. Siguraduhin na ang inyong mga sakong o ang inyong mga heels ay nakatapak ng patag at matatag sa sahig. Gamitin ang inyong mga sakong bilang inyong pundasyon. Hawakan ang posisyong ito sa loob ng 30 segundo lamang sa simula at unti-unting dagdagan ang oras habang lumalakas ang inyong mga binti. Ang galaw na ito ay hindi isang ehersisyo na dapat niyong katakutan. Ito ay isang pagbabalik sa ating natural na kakayahan bilang tao. Ito ang sikreto upang manatiling matibay ang inyong mga buto at hindi kayo mabilang sa mga nangangailangan ng wheelchair sa hinaharap. Gawin niyo ito habang nanonood kayo ng inyong paboritong palabas o habang naghihintay na maluto ang inyong kape. Ang bawat segundo na ginugugol niyo sa posisyong ito ay isang investment para sa inyong kalayaan at kalusugan sa mga susunod pang taon. Galaw bilang 3, Ashi, ang pagtayo sa isang paa o single leg standing. Para sa ating mga nakatatanda dito sa Amerika, ang pinakamalaking takot na madalas nating hindi pinag-uusapan ay ang aksidenteng pagkadulas o pagkahulog. Alam nyo ba na ang pagkabali ng balakang o hip fracture ay madalas na nagiging simula ng pagkawala ng ating kalayaan? Marami sa atin ang umiiwas sa anumang bagay na humahamon sa ating balanse dahil sa takot na matumba, ngunit ang katotohanan ay ang pag-iwas na ito ang lalong nagpapahina sa atin. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag ang mekanismo sa likod nito. Ang ating kakayahan sa pagbabalanse ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga kalamnan, kundi sa komunikasyon sa pagitan ng ating utak at ng ating mga paa. Ang mga eksperto mula sa Mayo Clinic ay may matibay na pahayag tungkol dito. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang tagal ng inyong kakayahan na tumayo sa isang paa
ay ang pinakamagandang indikasyon ng inyong haba ng buhay na mas tumpak pa kaysa sa pagsusuri ng inyong blood pressure o kolesterol. Bakit ba ito napakahalaga habang tayo ay tumatanda? Ang ating katawan ay mayroong tinatawag na proprioceptors. Ito ay ang mga maliliit na sensors sa ating mga kasukasuan at kalamnan na nagsasabi sa ating utak kung nasaan ang ating katawan sa bawat segundo. Sa ating pagtanda, ang mga sensors na ito ay unti-unting nagiging tamad o hindi na kasing talas ng dati. Kapag hindi natin hinahamon ang ating balanse, ang koneksyon ng ating neuromuscular system ay tila nagiging mapurol na kable ng kuryente. Ito ang dahilan kung bakit ang ating mga reaksyon ay bumabagal at mas madali tayong mawalan ng kontrol sa ating bawat hakbang. Nakararamdam ba kayo ng paggewang-gewang o kailangang humawak sa pader tuwing isinusuot nyo ang inyong pantalon o medyas? O marahil ay nakararamdam kayo ng kaunting pagkahilo tuwing mabilis kayong lilingon? Ang mga sintomas na ito ay hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Ito ay malinaw na senyales na ang inyong sistema ng pagbabalanse sa loob ng inyong tenga at ang inyong nervous system ay dahan-dahan ng humihina. Huwag niyo itong ituring na normal na bahagi lang ng pagtanda na kailangang tanggapin. Mayroong pag-aaral mula sa Fukuoka University na nagpatunay na ang mga nakatatanda na tapat na nagsasagawa ng pagtayo sa isang paa araw-araw ay may 68% mas mababang kaso ng hip fractures at 75% mas mababang tsansa na maospital dahil sa pagkahulog. Ang simpleng galaw na ito ay nagpapalakas ng ating motor cortex sa utak na siyang responsable sa ating koordinasyon. Ito ay isang mabisang paraan upang mapanatili ang talas ng inyong isip at bilis ng inyong kilos. Hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang tungkol kay George. Si George ay isang dating matikas na sundalo, ngunit nang tumuntong siya sa edad na 70, nagsimula siyang matakot na lumabas ng bahay dahil sa ilang beses na muntikang pagkadulas sa kanyang banyo. Nawalan siya ng tiwala sa kanyang sariling mga paa. Nang ituro ko sa kanya ang ashi, nagsimula siya ng dahan-dahan habang nakahawak sa kanyang lababo. Ngayon, si George ay masigla nang naglalakad sa kanilang komunidad at muli niyang nakuha ang kanyang kumpiyansa. Sinabi niya sa akin na ang 1 minutong ritual na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tila mas bata siya ng 10 taon. Kaya naman, mga kaibigan, pakiusap ko sa inyo, huwag niyo nang hintayin na mangyari ang isang aksidente bago niyo bigyang pansin ang inyong balanse. Itigil ang pag-upo nang matagal na tila ba ang inyong mga paa ay hindi na kailangan. Magsimula kayong muli ngayon. Huwag matakot na hamunin ang inyong sarili ng ligtas. Ang pagbabalanse ay parang isang muscle na kailangang sanayin upang hindi ito manghina. Maaari rin nating suportahan ang ating nerves sa pamamagitan ng tamang nutrisyon tulad ng magnesium at vitamin B12 na matatagpuan sa mga luntiang gulay at isda. Ngunit tandaan, walang kapalit ang aktwal na pagkilos. Ang inyong katawan ay ginawa upang kumilos at manatiling matatag. Ang gagawin nyo lang ay tumayo malapit sa isang matatag na silya o sa tapat ng inyong lababo habang nagsisipilyo. Itaas ang isang paa ng ilang pulgada lamang mula sa sahig. Tumitig sa isang punto sa inyong harapan at huminga ng malalim. Subukang manatili sa posisyong ito sa loob ng 1 minuto para sa bawat paa. Kung gusto niyo ng mas matinding hamon sa inyong utak, subukang ipikit ang inyong mga mata habang ginagawa ito. Ang simpleng pagsasanay na ito sa loob ng 2 minuto, bawat araw ay ang inyong magiging pinakamahusay na proteksyon laban sa panganib ng pagtanda. Bago tayo magpatuloy sa susunod na napaka-importanting galaw, mangyaring mag-iwan ng comment na strong sa ibaba kung sinubukan niyong tumayo sa isang paa habang nanonood at naramdaman niyo ang tatag ng inyong katawan. Ang inyong determinasyon ay nagbibigay inspirasyon sa ating buong komunidad. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang napakahalagang lihim na madalas nating ipinagsasawalang bahala rito sa Amerika, ngunit ito ang nagpapanatili sa lakas at talas ng isipan ng mga nakatatanda sa Japan. Galaw bilang floor transitions, ang pag-upo at pagtayo mula sa sahig.
Marami sa ating mga nakatatanda ang unti-unting lumalayo sa sahig. Takot tayong umupo sa carpet o sa damuhan dahil sa malaking pangamba na baka hindi na tayo makatayo muli nang walang tulong ng ibang tao. Sa ating kultura, nasanay tayong laging may silya, sofa o kama na sasalubong sa atin. Ang hindi natin alam, ang simpleng pag-iwas na ito sa sahig ay isang senyales na unti-unti na nating isinusuko ang ating kalayaan at kontrol sa ating sariling katawan. Ang pag-iwas na ito ay nagiging simula ng panghihina ng ating mga kalamnan at ang pagkawala ng koordinasyon ng ating isip. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag kung bakit ang simpleng pagupo at pagtayo mula sa sahig ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na ehersisyo para sa inyong utak. Kapag ginagawa natin ang komplikadong galaw na ito, hindi lamang ang inyong mga binti ang gumagana. Aktibo nating kinikiliti ang ating tinatawag na prefrontal cortex. Ito ang center o ang punong tanggapan ng ating utak na namamahala sa ating mga desisyon, koordinasyon at tamang pagpaplano ng bawat kilos. Sa ating pagtanda, ang bahaging ito ng utak ay dahan-dahang humihina kung hindi natin ito hinahamon. Ang pagupo sa sahig at muling pagtayo ay nangangailangan ng balanse, lakas at matinding atensyon. Natila isang buong workout para sa inyong nervous system. Bakit ba ito nagiging kritikal sa ating kalusugan? Sa ating pagtanda, ang ating mga buto ay nagiging mas marupok at ang ating mga muscle mass ay dahan-dahang nababawasan. Kapag nananatili lamang tayo sa mga silya, ang ating mga kasukasuan sa balakang at tuhod ay hindi nagagamit sa kanilang buong abilidad. Ang ating katawan ay sadyang idinisenyo upang maging flexible at malakas sa iba't ibang posisyon. Kung mawawala ang kakayahang ito, ang ating katawan ay magiging tila isang luma at matigas na kahoy na madaling mabali sa oras na magkaroon ng kaunting pagkakamali sa ating hakbang. Napapansin niyo ba na mas komportable na lang kayong manatili sa inyong paboritong silya sa loob ng mahabang oras? At tuwing kailangan niyo kumuha ng isang bagay na nahulog sa ilalim ng mesa, kailangan niyo pang tumawag ng kasama o gumamit ng tungkod para lamang abutin ito? Marahil ay nakararamdam kayo ng matinding bigat sa inyong mga hita tuwing susubukan niyong bumangon. Ang mga ito ay hindi lamang tanda ng pagod. Ito ay babala na ang inyong katawan ay nawawalan na ng koneksyon sa inyong utak. Ang pakiramdam na tila nakakulong kayo sa inyong sariling upuan ay isang seryosong sintomas ng paghina ng inyong neuromuscular system. Mayroong kamanghamanghang pananaliksik mula sa University of Tsukuba sa Japan. Nakita nila na ang mga nakatatanda na madalas umupo at tumayo mula sa sahig ay may 15% mas mataas na puntos sa kanilang mga mental test. Ibig sabihin, mas malinaw ang kanilang pag-iisip at mas matalas ang kanilang memorya. At narito ang mas nakagugulat. Isang pag-aaral sa Brazil ang nagpatunay na ang mga taong kayang tumayo mula sa sahig ng hindi gumagamit ng kamay para suportahan ang sarili ay nabubuhay ng 6 na taon na mas matagal kaysa sa mga hindi ito kayang gawin. Ang kakayahang ito ay ang inyong tunay na insurance para sa mahabang buhay. Hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang tungkol sa aking pasyente na si Robert. Si Robert ay isang masayahing lolo mula sa Georgia. Ngunit naging malungkot siya nang mapagtanto niyang hindi na niya kayang makipaglaro ng Lego sa kanyang mga apo sa sahig. Sabi niya sa akin, "Doc, parang may pader na sa pagitan ko at ng aking mga apo dahil hindi na ako makababa sa carpet." Pakiramdam niya noon ay tuluyan na siyang tumanda. Ngunit sa loob lamang ng 8 linggo ng pagsasanay sa tamang paraan ng floor transitions, muli siyang nakaupo sa sahig at nakipagtawanan sa kanyang pamilya. Sinabi sa akin ni Robert na ang pakiramdam ng muling pagtayo ng mag-isa ay ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa kanyang pagtanda. Muli niyang nakuha ang kanyang dangal at kalayaan. Kaya naman, mga kaibigan, pakiusap ko sa inyo, huwag niyo nang katakutan ang sahig sa inyong tahanan. Itigil ang pag-iisip na ang pag-upo sa sahig ay para lamang sa mga bata. Itigil ang pagiging depende sa inyong mga silya sa lahat ng oras. Magsimula kayong muli ngayon na muling makipagkaibigan sa sahig. Huwag niyo itong bibiglain kung kayo ay nanghihina pa.
Ang bawat maliit na pagtatangka ay isang tagumpay para sa inyong kalusugan. Ang tamang paraan upang gawin ito ng ligtas ay ang paggamit ng isang matatag na silya o sofa bilang inyong suporta sa simula. Dahan-dahang ibaba ang inyong katawan hanggang sa ang isang tuhod ay nakadikit na sa sahig at sumunod ang isa pa hanggang sa kayo ay nasa kneeling position. Kapag handa na kayong tumayo, gamitin ang inyong mas malakas na binti upang lumikha ng isang lunge position. At gamitin ang lakas ng inyong hita upang itulak ang inyong sarili paitaas. Gawin ito ng 2 o 3 beses bawat araw. Ang maliit na sakripisyo na ito ay ang inyong magiging pasaporte upang manatiling malakas, matalas ang isip at higit sa lahat, malaya sa inyong sariling tahanan sa loob ng maraming taon. Ang inyong kalayaan ay nasa inyong sariling mga kamay at sa inyong sariling mga paa. Galaw bilang 1. Tenugwi hibiki, ang pag-ikot ng tuwalya o towel twist. Marami sa ating mga nakatatanda rito sa Amerika ang tahimik na nagdurusa sa tinatawag nating chronic inflammation o yung pamamaga sa loob ng katawan na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin ang bigat. Kasabay nito ay ang dahan-dahang paghina ng ating grip strength o yung lakas ng ating pagkakahawak. Maaaring isipin nyo na normal lang na mahirapan ng magbukas ng garapon, pero ang totoo, ang panghihina ng inyong mga kamay ay isang seryosong babala ng inyong katawan na bumababa na ang inyong kabuuang sigla at resistensya. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag ang kamanghamanghang siyensya sa likod nito. Kapag ginagawa nyo ang tenugwi hibiki, lumilikha kayo ng tinatawag na isometric contraction. Ito ay isang uri ng puwersa na nagigising sa mga hibla ng kalamnan na nakatulog na sa loob ng maraming dekada. Ang prosesong ito ay nag-uudyok sa inyong mga muscle na maglabas ng mga espesyal na protina na tinatawag na myokines. Ang mga myokines na ito ay parang mga maliliit na sundalo na lumalaban sa pamamaga sa inyong buong katawan, nagpapatalas sa inyong memorya, at tumutulong sa pag-aayos ng inyong mga cells. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay hindi na kasing bilis gumawa ng mga proteinang ito, kaya kailangan natin ang galaw na ito upang muling buhayin ang ating internal medicine factory. Napapansin niyo ba na tila laging kulang ang inyong enerhiya kahit sapat naman ang inyong tulog? O kaya ay nakararamdam kayo ng suong munaw? Yung pakiramdam na parang may ulap sa inyong isip at mahirap mag-focus? Ang mga pananakit ng kasukasuan na parang walang katapusan ay madalas na bunga ng kakulangan sa mga proteinang ito. Ang panghihina ng inyong hawak ay hindi lang tungkol sa kamay. Ito ay tungkol sa inyong puso at utak. Huwag niyo itong hayaang magpatuloy hanggang sa mawalan na kayo ng kakayahang gawin ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa inyo. Mayroong isang napakalaking pananaliksik mula sa Tohoku University sa Japan na talagang yumanig sa mundo ng medisina. Sinuri nila ang 15,000 lolo at lola sa loob ng 20 taon. Ang natuklasan nila ay hindi kapani-paniwala. Ang mga taong gumagawa ng simpleng pag-ikot ng tuwalya sa loob lamang ng 2 minuto araw-araw ay nadagdagan ng haba ng buhay ng 7 taon. 7 taon na dagdag para makasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ang kanilang grip strength ay nanatiling matatag, na ayon sa siyensya ay ang pinakamahalagang basehan kung gaano katagal mananatiling malaya at malakas ang isang tao. Hayaan niyo akong ikwento ang tungkol kay Susan. Si Susan ay isang 78 anyos na lola na naging pasyente ko dahil sa matinding lungkot nang hindi na niya magawang magluto para sa kanyang mga apo. Sabi niya sa akin, "Doc, hindi ko naman lang mabuksan ang takip ng paborito nilang pickles." Pakiramdam niya noon ay wala na siyang silbi. Ngunit nang ituro ko sa kanya ang tenugwi hibiki, unti-unting bumalik ang lakas ng kanyang mga kamay at ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa loob lamang ng ilang buwan, muli siyang naging reyna ng kanyang kusina. Sinabi sa akin ni Susan na ang simpleng tuwalya na ito ang nagbalik ng kanyang tiwala sa sarili. Kaya naman, mga kaibigan, pakiusap ko sa inyo, huwag na kayong maghanap ng mga mamahaling gamot o komplikadong ehersisyo. Itigil ang pag-aaksaya ng pera sa mga gamit na hindi nyo naman kailangan. Ang kailangan nyo lang ay ang simpleng tuwalya sa inyong banyo.
Kunin niyo ito ngayon at gawin itong bahagi ng inyong buhay. Maging tapat kayo sa inyong sarili dahil ang bawat maliit na pag-ikot ay isang hakbang palayo sa sakit at panghihina. Ang dapat niyo lang gawin ay kumuha ng isang hand towel at i-roll ito. Hawakan ang magkabilang dulo nito sa tapat ng inyong dibdib. Hatakin ang tuwalya palabas na tila gusto niyo itong punitin. Ramdamin ang tensyon sa inyong mga braso at balikat. Habang pinapanatili ang tensyong ito, dahan-dahang iikot ang inyong buong katawan, ang inyong torso. Pakanan habang ang inyong balakang ay nananatiling nakaharap sa unahan. Huminga ng malalim at manatili sa posisyong ito ng 3 segundo. Pagkatapos ay bumalik sa gitna at gawin naman ito sa kaliwa. Ang lihim ay nasa patuloy na tensyon at tamang paghinga. Gawin ito ng 1 minuto sa umaga at 1 minuto bago matulog. Ang simpleng ritual na ito ay ang inyong magiging pinakamabisang sandata upang manatiling matatag, masigla at puno ng buhay sa loob ng marami pang taon. Ang inyong kalusugan ay abot kamay niyo lamang, literal na nasa loob ng inyong mga kamay. Mga kaibigan, tulad ni Jim at Mary, ang inyong kalusugan ay nasa inyong sariling mga kamay. Ang pagtanda ay hindi dapat katakutan kung tayo ay gagalaw ng tama. Sa comments, anong isang maliit na pagbabago ang pangako nyo sa inyong sarili ngayong linggo? I-like at isubscribe ang ating channel para sumali sa ating pamilya. I-share ito sa mga mahal nyo. Ako ang inyong doktor. Hanggang sa muli. God bless you.